Okay, so ang ibabahagi ko sa inyo ay ang panglimang katangian na dapat taglayin ng isang security personnel o kahit sinong tao, no, lalong-lalo na yung mga manggagawa sa loob ng isang organisasyon o workplace. Ang katuturan ng disiplina, ito yung tuluyang pagpapakita ng paggawa ng mga tamang gawain sa lahat ng pagkakataon sa loob ng organisasyon o workplace o trabaho. Yan. So, take note of the phrase proper conduct under all conditions. No, yan ang disiplina. May tatlong bagay dito na tandaan natin. No? Una is yung willing obedience, no? Adherence, at saka yung proper authority. Pag sinabing willing obedience, kusang pagsunod yan. No? Kusang pagsasagawa o pagtutupad. Yung adherence naman. At saka, siyempre, yung proper authority, di ba? Yun yung mga nangangasiwa at gumagawa ng mga rules o policies na ipinapatupad sa loob ng trabaho. Kasi doon naman nakafocus ang isang security personnel o manggagawa. Ipapatupad ang mga kautusan, no, in accordance to the established rules and procedures. Yan. Pag magawa mo yon, ay masasabi nating disiplinado kang tao. Pero take note, ulitin ko yung proper authority. Importante yun na i-recognize mo, no, yung pamunuan. Kasi hindi ka makakasunod. Pag hindi mo nire-recognize yung amo mo, pag hindi mo siya kinikilala, yung let's say security officer mo, as your officer, mababaw yung level ng pagsunod mo at pagtupad sa iyong mandato, di ba? Sa mga trabaho mo. Kasi unang-una nga, hindi mo nga kinikilala, kaya importante yon na pag ikaw ay manggagawa, kung meron kang officer, kikilalanin mo. Kasi kung sa tingin mo, mas marunong ka doon sa officer mo, hindi mo kinikilala ang kanyang authority, meron kang reservation, di ba, na hindi sumunod. Kasi iniisip mo, parehas lang naman kami, di ba? So, apektado yung level ng iyong obedience at adherence. Kaya, importante yung pangatlo. Now, ito sa mga taong humahawak ng mga tauhan, sa mga opisyalis, in short, ng organisasyon, no, may 5 na karaniwang isinasagawa para masiguro ang adherence and obedience, yung pagsunod ng kanilang mga tauhan sa mga patakarang umiiral. Kasama na dyan yung mga patakarang ipinapatupad. Sinasabi ko kasi, siyempre ang take note, hindi lang kasi tayo nagpapatupad. Kaya ako nabanggit ng ganun. Tayo rin ay sumusunod. Kasi hindi natin pwedeng ipatupad yung mga patakaran na hindi natin kayang sundin. Kaya dapat tayo muna ang susunod, saka natin ipapatupad. Ganon yan sa pagdating sa mga pagpapatupad ng patakaran. So may 5 paraan, di ba, na ito batay sa aking sariling eksperyensya ito, para madisiplinaan natin, ma-instill natin yung discipline among or inside the organization na hinahawakan natin. Kung tayo ay leader, meron tayong 5 na paraan para masiguro natin na disiplinado ang ating grupo. Una dyan is punishment, di ba? Pangalawa is reward. Magkasama kasi ito Ito yung tinatawag na carrot and stick policy. Punishment and reward system. No, take note lang doon sa punishment, maraming paraan ng pagpanis, no? Pero ang importante, siyempre, dapat patas, appropriate. Hindi pwedeng magpanis ka. Do not punish the unguilty party. Baka naman mamaya, paparusahan mo yung mga walang kasalanan dahil pinagtitripan mo lang. No, hindi pwede.
Di ba? Yun yung mga sikreto dyan. No? Anyway, didiscuss natin yan sa mga susunod natin na talakayan. So, yun yung punishment. Parusahan kung may nagkasala. No? Outright yan. Hindi dapat yan pinapatagal. Kasi pag pinatagal mo yun, wala na. Huli na. No? Sa security minsan, ganun. Gusto mong parusahan, walang tao. Kaya minsan tinitiis mo na lang, kinikimkim mo na lang. Pero, malaki kasi ang epekto yun. No? Ang pagbibigay ng parusa, dapat nga outright. Spot correction, mas maganda. Pangalawa naman is yung reward. Yung stick na sinasabi. Pag magpanis ka, dapat magbigay ka din ng reward. Kahit palakpakan lang. Di ba? Yung mga taong nakagawa ng mga meritorious o magagandang gawain sa magagandang klase ng trabaho, kailangan bigyan mo rin niya ng reward. Kung wala mang incentive, marami kasing paraan ng pagbigay ng reward. Papilan mo. Di ba? Para form part ng kanyang 201 file. Bigyan mo ng cash incentive. May mga security agency ganun. O kung hindi, kung mahina yung opisina mo, siyempre diskarte mo bilang leader, kahit doon sa formation pa lang, kilalanin mo siya, palakpakan mo na. No, at least ma-recognize ng tropa. Kahit paano, tataas na o lalaki na ng tinga yung nakagawa ng magandang gawain. Ang purpose kasi noon, para ma-maintain mo yung level, di ba, ng kanyang disiplina. Kasi minsan yan ang problema sa atin. Ang tinitignan lang natin yung mga mali, naiangat natin yung mali, hindi natin nababantayan yung tama, di bumaba yung tama, naging tama, nagiging mali. So parang nabaliktad lang yung timbangan. So kaya kailangan i-maintain natin yung tama, iangat natin yung mali para magiging tama parehas. Ganun yun. Kaya kailangan ito, no? Punishment and rewarding system. Yan, para ma-instill natin yung disiplina sa ating mga tauhan at grupo. Yan. Pangatlo, no? Ito, natutunan ko lang ng sarili ko. No? I-instill mo yung obedience. No? Make it sure, siguruhin mo na yung willing obedience ng tao mo ay malaki, di ba? Matatag, malaki, di ba? Paano magiging willing obedience, no? Sa anong paraan na yung willing obedience ng tao mo ay makukuha mo? Unang-una, siyempre, kailangan, di ba? Ikaw ay pamamarisan, di ba? Dapat meron kang moral ascendancy, di ba? Para kung sinabi mong bawal magnakaw, dapat hindi ka magnanakaw. Ipapakita mo sa kanila na talagang bawal. Bawal mag-inom, ipapakita mo sa kanila na bawal. Para ma-establish mo yung respeto at saka siyempre yung their willing obedience makuha mo. Kasi ang hirap din na kahit may authority ka, ipinipilit mo, ako yung boss dito, ako yung masunod. Kung hindi mo naman sabayan ng ng persuasive style na sinasabi, di ba? Kagaya nito, di ba? Na pagsisiguro mo sa kanilang willing obedience, di ba? Kaya mo naman siguro kung meron kang authority, pero siyempre marami kang salita na naririnig sa likod, no? Mas maganda kasi na inuutusan natin yung mga tao natin na talagang willing sila, hindi yung sumusunod sila sa atin dahil natatakot lang o nahihiya, no? Hindi dapat ganun. No, kailangan makuha natin yung willing obedience sila to follow our order, no? Lawful and reasonable order. So ganun dapat, no? Importante ang obedience ng tao. Kailangan sanayan din lang yan. Sa una medyo mahirap yan, pero unang-una para mapasunod mo ngayong tao, kailangan wala siyang maipupula sa'yo, wala siyang makikitang mali sa'yo, di ba? Para igagalang ka, susundin ka talaga. Okay. Yun yung pangatlo. Ito naman pang-apat, ito yung patience. No? Isinama ko yung patience sa disiplina, no? Officer man ito at hindi. Kasi, siyempre, konektado kasi ito sa sinasabi ng mga tropa sa kapulisan na maximum tolerance, patience, pasensya. Kailangan mahaba ang pasensya mo. Kasi, prone tayo sa provocation. Pag ikaw ay security practitioner, prone ka sa provocation. Maraming challenges yan Kasi minsan minamaliit nga yung security. Akala nila wala tayong alam Hindi nila alam na mas matalino tayo sa kanila. Di ba? So minamaliit tayo. No, kaya kailangan natin yung pasensya. And there are so many ways to do that.
pag nandyan na yung provocation, siyempre, magkakaroon ka ng matinding na emotional control. No, kontrolin mo ang iyong sarili. Pero sanayan din lang yan. Di ba sa una lang yan, medyo mahirap. No? Ako, sa totoo lang, dito sa security profession ko, first time mamura eh. Pero, syempre, dahil gwardiya ako, that time, alam ko na naman. Kaso, medyo masakit. Minsan sabi ko, kadit officer ako sa school ng ganito, tapos ginaganito lang ako ng, istibidor yun sa pier eh. Pero siyempre inisip ko na lang, trabaho kasi kaya relax lang. Ganun lang yung nasa isip ko. At saka siyempre, hindi pwede kasi. No? Kailangan talaga mahaba ang ating pasensya, mahaba ang ating sintas. No? Ganun yun. Ganun din sa officer. Diba? Minsan, ako na-experience ko din ng ganun. Minsan, parang gusto ko na lang sampalin ng 9mm yung tao ko. Yung mga commander ako, diba? Mga agresibo pa ako that time, pero siyempre iniisip ko, mali, hindi ko dapat gawin yun kasi ako yung leader nila, ako yung commander nila, tapos ako yung magpapakita ng ganon. Hindi naman tama yun, di ba? Dapat ako yung pinakapasensyoso na tao dito sa detachment kasi ako yung commander. No, yun lagi yung inaano ko, kaya there are so many ways naman na ibaba mo lang yung ego mo. Di ba? Ibaba mo lang yung ego mo. Ganon lang yun. Isipin mo na yun yung role mo, magturo, para maiwasan mo. So, ganun din sa gwardiya, ganun din, pag nakatalaga ka sa halimbawa, gate, at may makulit na pinagmamataasan ka, take note na yun yung trabaho mo. Kung mataas, minamaliit ka, ipakita mo sa kanya na hindi ka dapat maliitin at maraming paraan kung paano gagawin yun. Ganun lang naman yun eh. Paliwanag mo lang sa kanya ng patakaran eh. Boss, pasensya ka na, pero ito yung patakaran po namin. Di ba? Pag hindi ko naman ipapatupad dyan, siyempre, pare-parehas tayo na magkakaroon ng problema. Ganun lang naman kasimple eh. Paliwanag lang yan. Then, i-refer mo siya doon sa commander mo. Let your commander informed of that particular situation para siya yung mag-asikaso. Yan, para hindi madadivert yung attention mo doon sa pwesto mo. Kaya usually, ganun ang dapat gawin pag nakaka-encounter tayo ng mga asunto. At ang pinakahuli, ito na yung pinakahuli. Let's say na-compromise na yung yung maximum tolerance mo, itong patience mo. No? Self-control. Now, napakahirap na kontrolin ang ating sarili. Minsan, namamalayan na natin, nagmumura na tayo kung ano-ano na yung sinasabi natin. Diba? Na hindi naman dapat. Diba? So, ang dami. Diba? Pag nagtuturo tayo, pag tinatanong natin yung mga audience natin kung paano kontrolin ang kanilang sarili, no? Napakarami naman. No? Pero, napakarami naman sagot. Pero, siyempre, batay sa aking sariling experience, kailangan mo na dito ang divine intervention. Diba? Kasi wala na eh. Diba? Na-provoke ka na nga eh. Nandun na lahat. Nawala na nga yung pasensya mo eh. Diba? Hindi mo na maisip na wala nang professionalismo dito. Diba? Nanaig na yung pride mo doon sa pagka-professionalism mo. Diba? Ang hirap nun. Kasi ano ka na nga eh. Na-provoke ka na. Lagpas ka na. Hindi na nakaya ng patience. No, ito yung panghuli na gamitin mo, self-control. Simple lang yun. Divine intervention mo. Tawagin mo ang Diyos. Sabihin mo, Lord, ano kayang gagawin ko dito? Gano'n na, uupakan ko na ba to? O ano bang magandang gawin? No? Please guide me. Sabihin mo lang. No? Ganon yung sikreto ko. Kaya pag nandyan na, siyempre, automatic yun. Di ba? Sigurado yan mawawala. Tawagin mo na ang Diyos. Yan ang pinakasikreto dyan para malabanan mo na, makontrol mo na ang iyong sarili. Ask for a divine intervention para mawala na. Di ba? Yung anger management, di ba? Pag minsan may mga balitaktakan tayo about anger management, related kasi dito sa self-control yun eh. Pag nandyan na nga lahat eh, paano mo i-manage yung anger mo? Yun nga. No? Tawagin mo ang Diyos. Diba? Para alisin yung galit mo. So anyway, so yun yung 5
na paraan kung paano natin ma-instill o maipalaganap ang disiplina sa loob ng organisasyon pag tayo ay officer. Ngayon, pag hindi naman tayo officer, tandaan nyo to kasi kakailanganin nyo din ito pag kayo ay naka-duty. No, kailangan nyo itong malaman. So, anyway, ang dami pa nating tatalakayin. No, pero take note, ito pa lang yung panglima sa mga katangian na dapat taglayin ng isang security practitioner. Marami pang susunod at abangan ang ating susunod na talakayan. Hanggang sa muli.